Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At nung linggo, ating ipinagdiwang ang pag-akyat ni Jesus sa langit at ngayon na may naghahanda tayo para sa pagdating ng patnubay o ng Espiritu Santo na siyang ipagdiriwang natin sa linggo, ang linggo ng Pentecostes. At sa diwang ito ay ating narinig sa ating ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagdasal. Ipinagdasal niya ang kanyang mga alagad na kung saan kanyang itinagubilin ang pagtataguyod ng simbahan na kanyang itinatag. So, pakatandaan po natin kung sakaling may magtatanong sa inyo, sino ang nagtatag ng iyong simbahan? Hindi natin ito isasagot na ang mga apostol, hindi po sila. Ang nagtatag ng ating simbahan, walang iba kundi si Kristo. Ipinamahala ito sa mga alagad, sa pamumuno ni San Pedro at hanggang sa sumunod na mga taon hanggang ngayon, pinamamahalaan ito ng ating Santo Papa Leo XIV. At ang panalangin ng ating Panginoong Jesus ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Ipinagdarasal niya ang mga pinuno, ang mga leader, ang mga lingkod, lalo tigit sa ating simbahan, na naway maging isa nawa sila. At ano ang daan para sa pagkakaisa? Yung tayo po ay mamuhay, magturo at magsabuhay ng katotohanan. Sabihin nyo nga po, katotohanan. So kung paiiralin ang katotohanan sa lalo na sa pagtuturo, mangyayari talaga ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Pero kung paiiralin ang kasinungalingan, magkakahiwa-hiwalay talaga tayo.
Kaya nga isa po sa nagiging sanhi ng pagkakahiwalay ng simbahan o isa sa mga nagiging dahilan kung bakit may mga humihiwalay sa simbahan ay dahil nagkakaiba ng turo. Nagkakaiba ng turo pagdating sa katotohanan. So ganun din nawa, patuloy din natin hilingin sa Diyos na ipagdasal, hindi lang ang mismong simbahan, kundi ang lahat ng mga miyembro nito. Pero kung tutuusin po, kung maalala nyo, kapag nagdiriwang tayo ng Biyernes Santo, marami tayong ipinagdarasal. No? Maalala nyo yung luhod, tayo. Isa dyan ay yung sinasabi nga na maging ang mga hindi pa sumasampalataya, ipinagdarasal na ng ating Panginoong Hesukristo. So kaya ngayon, sana ipagdasal din natin ang nangyayari ngayong hearing o ang mangyayaring impeachment hearing sa Senado. Ipagdasal natin yung mga leader natin kasi ang punot dulo din naman nito, kasinungalingan. Kaya nagkakahiwa-hiwalay, kasinungalingan. At yung dasal natin, nawa, magkaisa sila. Walang minority, walang majority, kasi sa paglilingkod, wala naman dapat kulay. Sa paglilingkod, wala naman dapat parti-partido. Walang pasikatan. Kasi ang dapat inuuna ay ang kaligtasan at kapakanan ng bayan. So ito yung dalangin na pagkakaisa. Maging isa nawa sila. Yan ang dalangin ni Kristo at nawa ay naisin din natin makipagkaisa. Amen.